Noong panahon ni Apostol Pablo, marami ang mga taong nakasaksi tungkol sa mga himala na kanilang mga ginagawa dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. May iba't ibang uri ng mga karamdaman ang kanilang pinagaling. At kahit na mga masasamang espiritu ay kanilang pinalayas. At dahil sa mga himala na kanilang ginawa, marami sa mga tao na si Apostol Pablo at ang kanyang kasama ay tinawag na Diyos. Tulad ni Bernabe na tinawag na Zeus, samantalang si Apostol Pablo ay tinawag na Hermes. At alam naman natin na ito ay hindi mga totoong Diyos, kundi ito ay mga Diyos-Diyosan. Si Zeus at si Hermes ay mga Greek goddess. Pero alam niyo ba mga kaibigan na si Zeus at si Hermes ay nabanggit sa Biblia at ito ay binanggit upang itawag kay Apostol Pablo at kay Bernabe. Of course, ang mga tumawag nito ay hindi nila nalalaman kung sino ang tunay na Diyos. Subalit sila ay may dinidiyos. Ito nga ay si Zeus at si Hermes. Nangyari ito noong ang Apostol Pablo at si Bernabe ay nagpagaling ng maraming mga karamdaman. Sa aklat ng mga gawa, chapter 14, magsisimula sa verse 11. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Namangha ang karamihan dahil sa mga himala na kanilang ginawa at dahil dito nagsigawan sila at tinawag nga si Pablo na Diyos. Kasama rin sa kanilang mga tinawag na Diyos ay si Bernabe at nilagyan nila ng pangalan. Sa Gawa chapter 14 verse 12 ay ganito ang nakasulat. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Merkuryo si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Marahil ay hahanapin mo sa bersikulong ito ang pangalang Zeus at Hermes. Ang talatang ito ay nakasulat sa wikang Tagalog, subalit sa wikang Ingles ay nakasulat ang Zeus at Hermes. Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker. Ayan, tinawag ng mga taong ito si Bernabe at si Pablo na mga Diyos. At dahil dito, ang mga tao nagnanais na handugan sila ng mga bulaklak. Sapagkat sa mga panahon na iyon, ang templo ni Jupiter ay malapit lamang sa bayan. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Subalit ang pagnanasang ito ay narinig ni Apostol Pablo. Alam naman natin na ang Apostol Pablo ay mapagpakumbaba at siya ay merong kinikilalang Diyos at ito nga ay ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanilang pagpapakumbaba at ayaw nilang tawagin silang Diyos at ayaw din nila na sila ay handugan ng mga bulaklak, ay ganito ang kanilang ginawa. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Ayan, hinapak ng mga apostol ang kanilang mga damit
sapagkat ayaw nila na sila ay sambahin. Ayaw nila na ang kapurihan ay mapunta sa kanila, kundi ang kanilang nais, ang kapurihan ay sa Diyos na buhay. Kaya sa pamamagitan ng mga talatang ito ay ating nalalaman na kung nabubuhay lang sana ang mga apostol ngayon, ayaw na ayaw nila na may lumuhod sa kanila at sumamba. At ayon nga kay Apostol Pablo, ito ay walang kabuluhan. Ito nga ay yung handugan sila at tawaging Diyos at ang pagsamba sa mga nilikha. Kundi ang karapat-dapat na sambahin ay walang iba kundi ang Diyos na buhay na siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. May God bless you and thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.